Tawanan ako, naglingunan sa akin mga classmate ko. Tapos sinya sila ng ganyan, na born again, sir. Kasi noon, ang born again, parang equivalent ng nabaliw. Amen. Amen. Di ba? Sabi nila, huwag kang magbasa ng Biblia para hindi ka mabaliw. Oh. So, noong panahon na yun, 1991, ang born again noon, panahon na yun, parang equivalent na baliw. So, sabi na baliw daw ako. So, parang nagalit ako sa aking mga classmate. So, pagkatapos nung subject na yon, nagsulat ako sa blackboard. Emergency meeting. Kasi ako ang presidente ng aming society. Member ko yung from first year to fourth year, ako ang president ng Agribusiness and Economics Major Society. So, urgent meeting. Tapos nilagay ko yung oras. Tapos bigla silang nag-report pagkahapon. Sabi nung aking mga classmate, anong agenda, sir? Sabi ko, I will resign. Bakit, sir? Sabi ko, mag-full-time na ako. Nagulat sila, anong full-time? Hindi nila alam, maglingkod pala sa mahal na Panginoon. So, nangyari yung naman na pinagtawanan nila ako para nagkaroon tuloy ako ng lakas. Dahil wala na rin akong magawa eh. Examination, ang answer ko, hallelujah, praise the Lord, wala na akong maisip. Hindi naman memorization ang kursong management. Hindi naman fill in the blank. Puro case analysis yan. Babasahin mo yung problema ng isang company. Tapos, ikaw yung mag-suggest kung anong solusyon mo bilang ikaw ang consultant o ikaw ang general manager. Parang nag-i-imagine ka na general manager ka na. Tapos, basahin mo yung malalaking company po yung aming binabasa ng mga problema. Tapos, mag-suggest ka ng solusyon. Ganun po yung aming kurso. Ang solusyon ko, hallelujah, praise the Lord eh. Wala na akong maisip. Maraming nasayangan, pati yung aking amo na presidente ng university, kinausap ako. Pero talagang nagtagumpay yung sinabi ng ating beloved Mama Dear, ipanalangin natin mga anak ng ating mahal na kapatid na yan ay gagamitin ng mahal na Panginoon sa kanyang malawak na gawain. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So yan, pumasok ako bilang manggagawa. Kinalimutan ko yung ambisyon ko sa buhay. Kinalimutan ko na yung pangarap ko nung bata pa ako na makasakay ako ng eroplano. Yung sabi ng mama ko na pagdadaan yung eroplano ng ganung oras, alas 11 na yon, uwi na kami. Tinuro ko yung eroplano na yun, bata pa ako. Elementary pa ako noon. Darating ang panahon, sasakyan din kita. Paano ako makasakay? Hindi na ako nag-aral. Hindi na ako makapagtrabaho. Nag-full-time worker ako. Pero yung nagsabi, minamahal na ipanalangin para gamitin, si Bilad Mama din nagsabi nung nagkrusada sa Cebu. Brother Danny, sumunod ka sa amin bukas. Mag-eroplano ka. Mo. Naglingunan lahat yung mga ordained preachers, choir members, dahil lahat sila pinabarko. Kinagabihan may barko, biyahe papuntang Surigao, Cebu to Surigao. Tapos ako, kinabukasan, mag-eroplano, Cebu to Surigao. Bakit ako pina-eroplano? Hindi naman ako preacher. Tagahugas lang ako ng plato. Taga-tapon ng basura. Sasama sa pamalingki. Kung isama ako sa Surigao, ganun pa rin ang trabaho ko. Menial duties. Bakit ako pina-eroplano? Dahil para matupad lang yung pangarap ko na sinabi ko nung bata pa ako,
sasakyan kita. Amen. Nung sumakay na ako sa eroplano, nandoon pa naman ako sa bintana. Paglipad ng eroplano, tamang-tama 11:00 ang flight. Pagtapat sa Bohol, Cebu, madaanan mo yung Bohol bago Surigao, naalaala ko yung aking ambisyon ng bata pa ako. Napaluha ako, minamahal, sabi ko, natupad na ang pangarap ko. At hindi lang pala doon. Kahit saang bansa, minamahal, napuntahan ko na. Amen. No? Kumbaga, yung mga bansa na nasa Bible, napuntahan ko na eh. Naka-layover kami sa Egypt, Ethiopia, no? Halos Africa, halos na cross ko na yan. Dahil from Egypt to Zambia, dadaan ka sa gitna ng Africa, makita mo, sa bintana ako nakaupo eh. Ayaw ko ba kung bakit sa bintana talaga ako palagi. Bawat talaga pagsakay ko sa aeroplano, bintana ako. Sabi ni Daniel, palit tayo, ako na naman sa bintana. Doon talaga ako sa bintana ilalagay ng mahal na Panginoon. Siguro gusto ng malapit makita ko, yan anak, pinatravel na kita. Amen. No? Kaya ko, ganun pala. Sa Africa, lawak pala ng lupa doon na walang kakahoy-kahoy. Puro buhangin lang, puro bundok. Wala talaga, disyerto, napakalawak. Iba't ibang kulay ng lupa. May pula, may orange, may itim. So, may brown. So, sa tagal na ilang oras yun, lilipad ka. Sabi ko, hindi pala ako nagkakamali. Dahil sa panalangin ng mga tao ng Diyos, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Amen? At higit sa lahat, ang pangako ng mahal na Panginoon, at siguradong-sigurado tayo dyan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos na buhay. So, sabi dito, minamahal, sa ating pong binasa, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Highest regard. So, sinasabi natin, double respect. Amen? Double honor to our beloved parents in the Lord. Huwag po natin kalimutan yan. Remember them. Yung iba minamahal, sabi, hindi na daw kailangan. Hindi na daw kailangan banggitin. Hindi na daw kailangan alalahanin. Grabe naman. Ibig sabihin, hindi na sila nagbabasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, sabi pa nga dito, minamahal, hold them in the highest regard, in love because of their work. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ating mga magulang, kahit dati binubugbog kayo, pero inaalaala pa rin natin, pinupuntahan pa rin natin sa libingan. Amen? Kahit lasinggero yan. Kahit namumugbog yan. O pinapalo ka. O inaalala mo pa rin. Lalo na yung ating magulang sa spiritual. Parents in the Lord. Bakit nagiging magulang natin? Dahil dito tayo namulat, dito tayo tinuruan. Sila ang ginamit na mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Sa ibang relihiyon nga, yung kanilang mga ngaral doon, tinatawag nila Father. Di ba? Amen? Oo. Yung pinaka-highest nila, Holy Father. Pero naturuan ba sila? Nagbago ba ang kanilang buhay?
Pero tinatawag nila Father. Tinatawag nilang Reverend. Grabe yung paggalang nila. Pero ang buhay nila, lasinggero pa rin, babaero, sinungaling, magnanakaw, walang kabanalan. Pero Father pa lang ang tawag nila. Holy pa rin. Lalo na tayo, minamahal na, tayo ay nagbago talaga. Gumaling ang ating mga sakit. Mula na nakilala natin ang mahal na Panginoon, sa turot aral natin, beloved parents in the Lord, nakalimutan na natin ang mga gamot. Amen. Nakakalimutan na natin yung mga maintenance na gamot. Nakakalimutan na natin yung mga family doctor. Dati, walang linggo na hindi mo siya tinatawagan. Bawat kirot, sakit ng ulo, sakit ng tuhod, sakit ng tagiliran. Dial ka agad ni Doc. Doc, bakit ito? Sakit ang ulo ko. Hindi ako makatulog. Sakit ang tagiliran ko. Kung wala ka namang family doctor kasi wala kang pangbayad, saan ka naman pumupunta? Sa quack doktor. Amen. Mayroong mapunta doon sa Bicol kasi mayroon daw magaling na albularyo doon. Pag mayroon namang nagkwento, mas magaling doon sa Antique, sa Iloilo, o sa mapunta sa Siquijor. Punta doon. Para gumaling lang. Pero nung nakilala natin mahal na Panginoon, goodbye, quack doktor, goodbye mga albularyo, goodbye gamot. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay may nagmahal. At yan ang ating ipabatid sa ating po mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit tayo ay nagkukrusada. Pwede naman tayong mag-church anniversary na walang krusada. Hindi ka na mag-ayuno, hindi ka na mamimigay ng leaflets, wala ng sounding, church anniversary, ang planuhin na lang anong lulutuin. Yung pagprinta mo ng leaflets, mga streamers, gasto araw-araw na mag-sounding, dagdag na budget doon sa pagkain. So marami ka ng putahe maluluto, di ba? Pwede mo nang ipagtapat. Kung may piyesta ka dyan, mayroon din kaming piyesta dito. Pwede mo nang tapatan yung mahilig sa piyesta, kain ng kain. Kung mayroon kayong kainan dito, mayroon din kami. Pero hindi. Ang importante talaga kaligtasan. Amen. Kung minsan yung ating po mga choir, mamaya na kayo kumain, bisita muna. Naku mga choir, Lord, may maiwan pa ba kaya? Lalo na kung makita maraming bisita, no? Tapos kainan, mayroon pa ba kayong maiwan? Hallelujah! Daming bisita, umabot ng 500 yung bisita, paano na? Tapos yung, alam ng mga choir yan lalo na yung mga nagbabalot, kung ilan lang yung nabalot nila, tapos ubos na to. Walang problema yon. Ang importante, maraming naliligtas. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So sabi dito, minamahal sa Revelation chapter 2, verses 2 to 3. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Apokalipsis, versikulo 2, Kapitulo 2, versikulo 2:3. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan
at hindi ka napagod. Amen. Ilocano. Dito po sa Apokalipsis 2:2-3. Siyak amok dagiti aramid mo, kenti panagbannog mo, kenti anos mo, kenti di ka para kaibtor kadagiti dakes at tao, ket sinuot mo dagiti nagnagan kadagiti bagbagida nga apostol, ket saan damit nga apostol, ket nasarakam ida anaunbud, ket nagaros ka ken nagituret ka gapu itinagan ko ket saan ka anagbannog. Amen. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Oh. Nakita ng mahal na Pinoy lahat yun. Kahit sa kapanahunan ng mga apostol, mayroong nagpakilalang apostol pero hindi totoong apostol. Amen. Lalo na sa ating kapanahunan. Ang daming nagpapanggap na apostol. Nung pumunta kami ng Africa, marami po doong apostol. Normal po ang title doon na apostol. Pero ang apostol na nasa Bible, minamahal, hindi basta-basta ang ginagawa. Iniwanan ang trabaho, negosyo, pamilya, sumunod sa mahal na Panginoon, tapos nadyan sila sa prayer, fasting palagi, inuusig, binabato, pinapatay, pinugutan ng ulo, pinako sa cross, sinunog, at iba pa. Naging martyr siya. O, di ba? So, napakaganda yung title, apostol, pero yung paggampanan na yung pagiging apostol, hindi na nila magawa yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maraming mga gustong tawagin pastor. Pero pag gagampanan na yung totoong buhay ng isang pastor, hindi nila magawa yon. Sabi nga nung kwento ng aking kasamang mga ngaral, sabi ng mga pulis sa kanila, alam mo, Brad, yung aming life coach, yung life coach kasi ang tawag yung nangangaral sa kanila, no? Life coach. So, nakikita namin, pagkatapos na mangaral sa amin, nakikita namin, nandoon sa, kumbaga nag-ikot-ikot, nagtitinda, nagtitinda doon ng fishball. So, alam nila na wala sa tuhod ng pananalangin. Kakaiba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil pagkatapos mong mangaral, ikaw ay manalangin. Mag-ayuno. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nandoon ka sa tuhod ng panalangin. Pinagpipray mo, niluluhod mo yung mga pulis, yung mga sundalo na nakikinig, yung mga nasa kulungan, minamahal. Yung ating po pinagpipray na mga leader ng NPA na nasa kulungan, hindi mo basta-basta makumberte yan. Bago sila nagpabotismo, buwan mo na ang binilang. Di ba? Si Kaining, hindi na pabotismo kaagad. Pag sabi, pabotismo na po kayo, sa sunod na. Sa sunod na. Oh. Ilang balik na kami. Ilang batch na ng bautismo. Anong sabi ng leader ng NPA? Sa sunod na. Sa sunod na. Nung nakapag-desisyon na siya pa yung unang nagbihis. Pagpasok namin, kuha niya yung bathrobe, bihis na siya. Yung iba, hindi pa nagbihis, siya nagbihis na. Ngayon, minamahal, aktibo na naglilingkod sa mahal na Panginoon.
Oh, yan talaga, may prueba. Naramdaman niya, minamahal. Hindi mo basta-basta makumbinsi yan. Ikulong mo man sa kulungan yan, kahit 20 years, paglabas yan, in pay pa rin yan. Ganun pa rin yung kanyang panindigan. Amen. Galing sa Amerika ba yun? Tapos biglang nagkagera sa Mindoro, nandoon siya. Sa Amerika, leader siya ng aktivista, sumisigaw siya. Tapos biglang napunta sa Mindoro, sa bundok. 8 days. Nagtago siya sa butas. Ibig sabihin, nagpasting na siya doon. Wala na pagkain eh. Payat na siya. Hindi, bumait. Natauhan siya. Amen. Everybody say, praise the Lord. O ayaw na niyang lumabas. Kasi alam naman niya, paglabas niya, saluin niya agad sa mga legal fronts, tapos i-brainwash uli. Kasi pag makapasok ka dyan, once you are a communist, you will become communist forever. Maliban na lang kung maghimala ang malapinon sa'yo. Kasi brainwash ka na eh. Brainwash ka na ikaw ay galing sa unggoy. Hindi ka nilalang ng Diyos. Walang Diyos. Yun yung talagang unang-unang i-brainwash sa'yo. Na ang tao ay galing sa unggoy. Normal yan, tinuturo hindi lang in pain nagtuturo niyan. Tinuturo sa school yan. May mga teacher naman tayo dito. Alam nila yan. Bagamat hindi naman sila naniniwala, pero tinuturo nila yan. Sa 100 na estudyanteng sinasabihan mo na galing sa unggoy ang tao, evolution, kung may maniwala dyan na 10 sa 100, di mapahamak ng buhay ng 10 na yon. Kahit sabihin natin, isa lang ang maniwala. Amen. Kasi siyempre, pag question, exam, gusto mo ma-first honor, gusto mo ma-top 10, tapos sabihin doon, blank, saan galing ang tao? Sabi mo, monkey, check. Di ba? Kasi yun ang tinuturo eh. Check. Kasi science naman yun, hindi naman pinag-usapan doon kung anong tama o tama ba o mali ba yan. Basta yun ang tinutukoy, yun ang sinasabi ng evolusyon. So, unggoy talaga ang i-answer mo. So, turuan ka lang magsinungaling. So, bata pa lang, nagsinungaling ka na, tinuturuan ka. Paglaki mo, lalong hindi na maalis-alis sa isip mo yon. Amen. Tapos magkaroon ka pa ng sakit. Mahirap na nga ang tao, magkasakit pa. Sana. Kuminsan ganun, di ba? Sana, Lord, ang magkasakit na lang yung mayayaman. Idamay po yung mayayaman. Ikaw yung nagkakasakit. Tapos mamaya, pag hindi ka gumagaling, sa panalangin mo doon sa pinapaniwalaan mong Diyos, ayun, sabihin mo, walang Diyos. Amen. So, maliban na lang kung pagdating ng krusada, sabi ng ating beloved Sister Mendoza, nahulog lang yung leaflets, napulot lang. Ibig sabihin, binigay sa iba, walang interes, nahulog, napulot, nabasa niya, pumunta siya, ang kanyang sakit na pneumonia. Sinabi ng doktor, okay lang sana kung tuberculosis ang sakit mo, may pag-asa ka pang gumaling. Wala nang kagalingan ng pneumonia. Mas masahol na yan sa tuberculosis. Cancer na sa baga yan. Pero hindi ba siya gumaling? Gumaling siya. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So I know your deeds, your hard work, and perseverance. You have preserved, you have persevered, and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Hindi ka napapagod. Amen? Nakakapagod bang maglingkod sa Diyos? Hindi. Amen? Kasi ang Diablo, si Satanas, parang leon umuungal. Naghahanap ng mabibiktima. Even the very elect. Even the very elect.
So pag yung sentro ng puso mo sa tao na, so na-deceive ka na ng kaaway. Amen? Anong itinuturo ng ating mahal na pastor sa atin? Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Sino ang author? Si Jesus. Sino ang finisher? Siya din. Di ba? Sabi niya, I am the first and I am the last. I am the beginning and I am the end. Oh. Paano tayo nagkaroon ng panampalataya? Dahil sa himala ng Malapino. Nakita natin. That is, galing tayo sa iba't ibang sekta. Nag-claim din tayo, may panampalataya din tayo doon. Pero iba yung ating naramdamang panampalataya ngayon. Dahil panampalataya na may kasamang gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi gawa natin. Amen. Ang panampalataya natin, sinasamahan ng gawa ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Signs, wonders, and miracles nangyayari sa buhay ng bawat mananampalataya. Yan ang sinabi ng mga church leaders doon sa Africa. These people, they have their God, a big God. Kaya hindi pa natin kapatiran yun. They have a big God. Hindi lang basta-bastang God. Big God. Amen. Imaginin mo yung inoperahan ng 2 beses sa kanyang tiyan. Hindi siya pwedeng mabasa, hindi siya pwedeng maligo. Binautismohan namin, kulay brown, kulay chocolate yung tubig. May lumulutang-lutang pa na tae na tao doon sa gilid. Hindi ko naman nakita yon, pero sabi ni may co-preacher Benji Benito, Kuya, hindi ko na lang sinabi sa'yo. Bakit? Nakita ko, Kuya, may lumutang-lutang doon sa gilid. Pero hindi ko na lang pinansin yun para baka aatras sila. Oh. Bawal maligo naoperahan ng 2 beses sa tiyan, bawal maligo, bawal magbasa, binautismuhan, gumaling. Sana ma-infected yun. Pag ma-infected yun, kami ang kakasuhan. Amen. Pero talagang naramdaman niya ang presensya ng Malapino. Pagpatong ng aking kamay sa pangadalangin nating mahal na pastor, beloved parents in the Lord, and the prayers of the beloved Almeida family, pagpatong ng aking kamay, naramdaman niya may init na bagay na pumasok sa kanyang ulo hanggang sa kanyang katawan. Hindi na niya makontrol na nanginginig na siya. Paglubog, wala na yung hapdi ng kanyang operasyon. Bihis siya. Nagulat siya, minumahal. Kinabukasan nagpatotoo, gumaling na yung sugat ng kanyang tiyan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroong matanda, halos hindi na makalakad. Talagang pilit niyang maglakad, kahit putik-putik. After baptism, kasi matanda talagang parang ang hinang-hina na talaga katawan. After baptism, kinabukasan, sabi ni beloved Bishop Boyd Motsona, oh, Brother Danny, mayroon daw nakakalungkot na balita. Bakit? You remember the old woman? Sabi niya. Why? I have a message. I received a message. She died. Ako naman nalungkot. Kinomfort ko lang siya. At least, she received water baptism after she died. Yes. May mga kinabukasan, sabi, oh, Brother Danny, sorry. Wrong information. Anak pala niya ang namatay, hindi pala yung matanda. The old woman is okay and she is now strong. Oh, malakas na. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Gustong sumingit ng kaaway. Gustong sumingit na parang, oh, binutis mo, namatay. Pero hindi. Lumakas. Yung kanyang anak na may sakit na hindi dumalo,
hindi nagpubutismo, ayun yung namatay, hindi siya. So lalo silang talagang na-revive. So hindi lang dito naging malapin noon, kahit sa ang dako ng buong mundo. He is the same yesterday, today, and forever. Dahil mayroon po tayong totoong pastor na binigay ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Totoong mga magulang sa mahal na Panginoon na inaalagaan tayo para mamuhay na may takot sa Diyos. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mayroon po mga baguhan, minumahal, imbitahan po natin ating mga baguhan dito sa harapan. To our beloved viewers, mayroon po kayong katabi dyan, kasama nyo sa trabaho, kasama nyo sa pamilya. Huwag po nyong hayaan na hindi po nyo madala sa paanan ng mahal na Panginoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hindi po natin alam ang bukas. Wala po nakakaalam kung anong magyayari bukas. Amen. So, maging sigurista tayo sa ating paglilingkod. Mayroon pong 4 na reglamento o requirements for our salvation. Unang-una, minamahal, pananampalataya. Pananampalataya ang pinakauna. Wala nang mas una pa. Pananampalataya. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Roma 10:17. At ang bunga ng ating pananampalataya, kasi sabi ng Bible, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Faith without work is dead. So ang gawa ng ating pananampalataya ay pagsisisi. Yun ang pangalawa. Kung totoong may pananampalataya ka, mayroon pong pangalawang requirements para makompleto ang iyong pananampalataya. Kailangang may gawa. Para makompleto ang iyong kaligtasan, magsisi. At ang pangatlo, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, pangalawa, magsisisi, Acts 3:19, repent and be converted para darating ang pagpapala nagmumula sa Diyos. Acts 2:38, pangatlo, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, para mapatawad at mahugasan ng ating mga kasalanan. Pang-apat, Mateo 3:11, ang Diyos ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Holy Supper po natin ngayon, minamahal. Isentro po natin ang ating mga puso at isipan sa ating Diyos na buhay. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, ulang ang buhay mo. Ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Hallelujah! Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, ulang maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Dakila ka,
Amen. Praise the Lord. Habang kumikilos ang presensya natin malapinon sa ating kalagitnaan, isigaw po natin ang hallelujah. Praise the Lord. Paulit-ulit po natin banggitin ang hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, praise the Lord. Para po sa ating mga baguhan, minamahal. Sumulga sa panalangin ito, para sa mga baguhan, pakitaas po ang inyong mga kamay. Atin po mga viewers na mga baguhan, pakitaas po ang inyong mga kamay at sumulga sa panalangin ito. Banggitin po niyo ang panalangin sa pagsisisi. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, may pinakamamahal namin Panginoon Jesus. Sa lahat na tumanggap sa iyong malapinong bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng pagkakataon. Iligtas mo sila, O Diyos, 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Makabalik na po ka sa inyong mga upuan, minamahal. Hallelujah. Kung gusto niyo makiisa sa ating pong banal na hapunan, kailangan po kayong mabautismuhan after ng ating banal na gawain, minamahal. Kung makapag-desisyon po kayo na tatanggap ng bautismo sa tubig, after ng ating pong banal na gawain, minamahal, so pwede na po kayong makiisa sa ating pong banal na hapunan. So manatiling nakaluhod ang bawat isa o nag-concentrate habang binibigay po minamahal yung ating pong mga tinapay at saro. Lahat po nung nagbigyan na po minamahal, lumuhod po kayo para ihanda po ang inyong mga sarili para sa banal na hapunan. Dahil sabi ng Bible, minamahal, hallelujah, sabi ng Bible, for as often as ye eat this bread, according to 1 Corinthians chapter 11, verse 26 to 30. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. So pag kainin mo ang tinapay at inumin mo ang saro na hindi ka karapat dapat, no, mayroon kang tinatagong kasalanan o inaalagaang kahinaan, so magkakasala ka sa mahal na Panginoon. No? You'll be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself,
And so let him eat of that bread and drink of that cup. So ang gagawin po natin, wala namang taong perpekto. I-acknowledge po natin ang ating mga kasalanan sa malapinoon. Sabihin natin, magsisi tayo, minamahal. So, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause, many are weak. Bakit yung iba physically weak or spiritual weak? Yan po ang isa sa dahilan, no? Kumakain sila ng tinapay at umiinom ng saro na hindi po sila nagsisisi, hindi po seryoso. And sickly among you. Sickly. Hindi lang weak, sickly. No? Iba po yung weak, nang hina. Iba po yung sickly. Ang sickly ay nagkakaroon na po sila ng sakit. O kung sa spiritual na sakit, nagkakaroon na po sila ng doubt. No? Nagkakaroon na po sila ng agam-agam. Totoo ba ito? Ganito. So, at ang worst, minamahal, yung sinabi ng huling sinabi dito, and many sleep or died. No? So ang kamatayan ng isang Kristiyano ay tinatawag ng Bible na pagkatulog. Kasi pagdating ng panahon, pagdating ng mahal na Pinoon, tayo ay gigisingin. Kung ibig sabihin, bubuhayin muli. No? So, spiritually dead yung mga na-backslide. No? Kung pabayaan po nila minamahal na hindi sila nakikiisa sa banal na hapunan dahil natakot sila, mapalo, hindi sila nagsisisi, ang kasunod noon, kamatayang spiritual. Hindi ka na dadalo. Mag-backslide ka. So, bago mangyari yan, sabi doon sa Bible, examine yourself. So, be humble. Magpakumbaba ka sa malapinon, magsisi ka. Bago mo kainin ang tinapay at inumin ang saro. Amen. Hallelujah. So, umawit muna tayo ng isang awitin, minamahal. Awitin po natin ito na pagsisisi. Habang inaawit po natin ang awiting ito, gawin po nating pagsisisi. Taos pusong pagsisisi. Para pagpapalain tayo ng mahal na Pinoon lahat. Hallelujah. Isentro muna natin ang ating mga puso, ang ating isip sa ating buhay na Diyos. Sa bawat nagawa ko kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pa mabigat ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, Hallelujah! pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana'y lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umilit pa nang higit pa sa iyo. Ang binulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo.
Yes. Bago natin kainin ang tinapay at saro, minamahal, manalangin muna tayo. So gaano ba ka-importante? And what is the significance of the Holy Supper? The Holy Supper is significant because it is where Jesus instituted communion, symbolizing His body and blood given to us. It is a reminder of His sacrifice and a way to remember His love. Manalangin po ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali sa isip, sa salita, sa gawa. Ano po aming nababanggit? Kahinaan na pagbigyan na kami nagkasala sa iyo, patawarin mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa amin sa pagunat-dalangin ng aming mga magulang sa iyo. Aming beloved pastor, beloved son pastor, mahal na Panginoon, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin mo kaming karapat dapat sa banal na hapunan ito. In Jesus' name I pray. Amen. Hawakan po natin, minamahal ang ating po mga tinapay. Sabi na unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 at 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. After the same manner also He took the cup. When He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! 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 Ilagay po yung kanang kamay sa ulo.
Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayo naramdamang sakit, itaas po ngayon yung mga kamay, ano po yung mga kahilingan, at isama din po natin ang panalangin, minamahal. Ang patuloy po nating pagsasounding sa araw po ng bukas hanggang sa araw ng linggo sa February 1, minamahal, ang ating pong 25th Church Anniversary at krusada sa dako ng FLD Coliseum. Hallelujah, dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon, minsan pamahal, pinumingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mami naisip, nagawa, nabanggit ay may mga labi na kami nagkasala sa iyo. Siya ng sanhi, mahal Pinoon, dahilan ng mga kapatiran, mahal Pinoon, hallelujah, na nagkakasakit, nanghihina, hallelujah, hallelujah, mahal Pinoon, hallelujah, patawarin mong bawat isa, o Diyos, hallelujah. Dalangin din po namin ang patuloy na kalakasan sa patuloy po naming pagsasounding at pamigay ng mga paanyaya sa aming pong mga kababayan dito sa Cagayan City at sa buong Isabela, mahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat na nakikisa sa sacrificial na pagbibigay ng kanilang mga pledges at pagtatapat sa kanilang pagbibigay ng kanilang tithes na offering. Pagpalain mong bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano mga kalamdamang taglay, ikaw po Diyos, hallelujah, magpagaling sa imalang kaparaanan. Aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, hindi mo sa sickness and disease. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. Be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y dumako na po sa ating announcement at a special offering. At unahan ko na po, minamahal, baka makalimutan. Mayroon po tayong adjustment sa ating pong schedule of services. This coming Wednesday ay magiging Tuesday. Yung ating pong overnight prayer na Friday ay magiging Thursday. Para yung Friday, yun na po yung practice at kinabukas. Sabado ng umaga, mga alas 10 ng umaga, mayroon po tayong motorcade sa ang lugar po na assembly area ay sa FLD Coliseum mismo. Doon tayo mag-start sa FLD Coliseum, paikot kung saan po tayo bibigyan ng permit kung saan tayo iikot ng buong Kawayan at babalik din sa FLD Coliseum. Sa susunod na, sa Sabado po yan, minamahal, no? January 31, alas 10 ng umaga. Huwag po kayo magpalit dahil pagdating ng alas 10 at nandyan na po yung escort natin na taga o police or post D, karamihan post D, minamahal, yung mag-escort sa atin. So, baka maiwanan kayo. So, mga 10 o'clock o before 10 o'clock, mga 1 hour, before 10 o'clock, nandoon na po tayo. Mga 9 o'clock sa araw po ng Sabado sa ating pong, anong tawag nun? Yung sa, hindi yan Recorreda eh. Parade ba? Ano tawag lang? Motorcade, minamahal. No? So, kailangan din po yan para ma-remind ang ating po mga kababayan na, na mayroon palang gawain kinabukasan. No? So, kung mayroong folder announcement sa mga practice, general practice, so malalaman na lang po natin sa may GC naman ang mga choir, minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.